Sa iba pa ring top story, isinagawa na ang desilting operations o paghuhukay sa Manila Bay bilang bahagi ng rehabilitasyon sa Look. Kanina nagkaroon din ng debris segregation. Naroon kanina si Gerald Tagbo at narito ang kanyang report. Sa sabay-sabay na paglusong sa tubig ng mga amphibious excavator na ito ang hudyat ng opisyal na simula ng desilting operations ng DPWH na bahagi ng rehabilitasyon ng Manila Bay. Bahagi lamang ang mga ito sa 28 heavy equipment na gagamitin ng ahensya sa paghukay ng mga burak. Pag-deploy na kami ng massive heavy equipments. This is the first time that we'll be deploying such heavy equipments, and this year bibili po kami ng additional heavy equipments na i-allocate po namin full-time sa Manila Bay. Dadalhin sa pangpang ang mga nakuhang burak at patutuyuin muna bago ikarga sa malaking waste segregator na ito na maghihiwalay sa buhangin, putik at basura. Diretso sa dump site sa Nabota sa mga basura habang sa bikutan itatambak ang mga burak na maaaring gamitin sa ibang proyekto ng DPWH. We shall be seeking again the assistance from the DENR to determine whether this silt, which is probably full of nutrients, is still useful say for construction purposes, or they are all to be dumped in landfills. Target na makahakot ng 50 hanggang 100 truck ng burak sa kada araw na operasyon. Sa tansya ng ahensya, papalo sa mahigit 225,000 cubic meters na burak at basura ang makukuha sa loob ng 90 hanggang 120 days sa bawat isang sektor. Hinati sa 5 sektor ang paghuhukay na magmumula sa US Embassy hanggang sa Manila Yacht Club. Batay sa naunang dry run ng DPWH, aabot sa 3 metro ang lalim ng nakaimbak na burak. Lumalabas rin na 30% ng mga dumi sa Manila Bay ay binubuo ng iba't ibang klase ng basura habang 70% ay burak. Bukod sa mga heavy equipment, ipapasok rin sa eksena ng paglilinis ang mga remote-controlled sewer inspection camera na tutulong sa pagtukoy ng mga iligal na tubo na nakakonekta sa mga establishmento sa lugar. May mga gusali umano na malapit sa US Embassy ang may illegal pipes kung saan diretso sa Manila Bay ang itinatapong dumi. Hindi namin pa mahukay kasi hindi namin alam kung saan yung mga tubo, pero with this, makikita na namin. Aminado ang DPWH na aabuti ng ilang taon bago matapos ng tuluyan ang paglilinis. Pero mararamdaman raw agad ng publiko ang epekto ng dredging operations gaya ng pagkawala ng mabahong amoy ng tubig at panunumbalik sa dating kalidad ng buhangin. May mga ikinakasan na rin dredging operations ng DPWH sa ibang bahagi ng Manila Bay. Para sa Eagle News, Gerald Tagbo, I'm 125.